Ito ang inyong mabilisang buod tungkol sa Office for Alternative Dispute Resolution o yung mas kilala nating OADR. Ipinapaliwanag ng mga dokumentong ito kung paano tumutulong ang OADR na isang ahensya sa ilalim ng Department of Justice para pabilisin ang pag-aayos ng mga away nang hindi nyo na kailangang gumastos ng malaki at maipit ng napakatagal sa korte. Una, sino ba talaga ang nagpapatakbo dito? Well, pinamumuno ito ng isang executive director na mismong presidente natin ang nag-appoint, kasama ang isang advisory council na siyang nagbibigay ng direksyon. Isipin nyo na lang na sila yung pangkalahatang governing board ng mga tagapamayapa. Pero take note ha, hindi sila yung mismong mga huwes na didinig sa kaso ninyo. Pangalawa, ano ba talaga ang mga kapangyarihan at tungkulin nila? So, kung may gulo ba sa negosyo mo, OEDR ba agad ang aayos? Actually, hindi. Imbes na sila mismo ang maging arbitrator, nagsisilbi silang parang HR at PR department ng buong industriya. Sila yung nagtitrain at gumagawa ng opisyal na listahan para masigurong lehitimo at certified yung mga lalapitan ninyong tagapamayapa. Pangatlo, paano ba nila nahahati ang kanilang puwersa para magawa lahat ng ito? Hinati nila ang trabaho sa 4 na divisyon. May naka-assign sa suporta sa pamunuan, sa pagpapalaganap ng impormasyon sa publiko, sa pag-train ng mga profesional, at sa pagtatago ng mga legal records. Kumbaga, parang 4 na paa ng isang matibay na misayan. Kung wala ang isa, let's say walang maayos na training, siguradong guguho ang buong sistema ng ADR sa bansa natin. Sa madaling salita, ang OADR ang mismong makina ng gobyerno upang palakasin at gawing mas profesional ang mabilisang pag-aayos ng mga kaso sa Pilipinas.